Sa isang baybaying lungsod sa lalawigan ng Cebu, na karaniwang tahimik, ay naging saksi sa isang karumal-dumal na krimen. Noong taong 2020, isang bata, maganda, at talentadong direktor na nagngangalang Carmela Ilustre ang natagpuang patay. Ang pighati ay tila dumoble nang sa tabi niya ay natagpuan din ang bangkay ng isang matandang security guard na si Mang Tomas. Ang salarin ay kumilos ng napakalupit, nag-iwan ng isang crime scene na nakakakilabot at tila hinahamon ang hustisya. Bakit ang isang halos perpektong babae na tulad niya ay kailangang humantong sa isang napakalungkot na wakas? Saan kaya nagtatago ngayon ang walang pusong predator na iyon? Kasasapit pa lamang ng madaling araw sa kalangitan ng lungsod. Dumating si Mang Berto, ang pang-umagang gwardiya, sa kumpanya bandang 5:05 ng umaga upang simulan ang kanyang tungkulin. Isang hindi pangkaraniwang katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Si Mang Tomas, na nakaduty sa gabi, ay hindi kailanman lumiliban sa tuwing may palitan ng shift. Ilang beses siyang tinawagan sa telepono, ngunit walang sumasagot. Isang masamang kutob ang nagsimulang bumalot sa kanya. Nagsimulang magpatrolya si Mang Berto. Mabilis na tumibok ang kanyang puso nang makarating siya sa area ng mga opisina. Ang pinto ng opisina ng direktor na si Carmela Ilustre, na dapat sana ay palaging nakasara, ay bahagyang nakabukas ngayon. Habang pinipigil ang hininga, dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at isang histerikal na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Ang tanawin sa loob ng silid ay parang impyerno sa lupa. Ang marangyang opisina ay magulo at wasak. Nagkalat ang mga dokumento sa sahig, isang upuan ang natumba, at ang lampara sa mesa ay durog-durog. Sa gitna ng kaguluhang iyon, ang bangkay ni Direktor Carmela Ilustre ay nakahiga ng patihaya. Ang kanyang mamahaling damit ay punit-punit, at tanging manipis na damit panloob na lamang ang natira sa kanyang katawan. Nakadilat ang kanyang mga mata, nakatingin sa kisam ng walang buhay. Ang kanyang magandang mukha ay namumutla dahil sa pagkaubos ng dugo. Ang buong katawan niya ay puno ng mga pasa at ilang nakamamatay na saksak. Sa kanyang tabi ay nakahandusay ang bangkay ng matandang gwardiya na si Mang Tomas na nakasuot lamang ng maikling salawal. Siya ay nakadapa at ang kanyang likod at batok ay puno ng malalalim at brutal na taga. Isang kutsilyong pambalot ng prutas na may matalim na talim at nababalot pa ng dugo ang naipit sa matigas ng palad ni Mang Tomas. Nagkalat ang dugo sa paligid at bumuo ng malaking lawa sa paligid ng dalawang bangkay. Ilang tuyong mansa ng dugo ang nakadikit sa dingding, naging piping saksi sa matinding pagtutunggali bago sila kapwa binawian ng buhay. Ang balita tungkol sa malagim na pagpatay ay sumabog na parang bomba sa gitna ng Cebu City. Daan-daang usyosong residente at empleyado ng kumpanya ang nagtipon sa labas. Mababakas sa kanilang mga mukha ang labis na pagkagulat at hindi paniniwala. Ang mga bali-balita ay kumalat ng kasing bilis ng apoy. Walang sinuman ang makapag-isip kung ano ang tunay na nangyari. Maaari kayang ang matandang gwardiya ay sinapian ng masamang pagnanasa at tinangkang halayin ang magandang batang direktor at nauwi sa kamatayan pagkatapos ng isang matinding labanan. Anong nakakagulat na lihim ang talagang nakabaon sa pagitan ng isang maganda at matalinong direktor at ng isang matandang security guard? Agad pagkatanggap ng ulat, si Police Colonel Phil Renato Mendoza, ang hepe ng Criminal Investigation and Detection Group, CID, ng Region 7, isang kinatatakutan ng mga kriminal na may namumuti ng buhok, ay personal na dumating sa crime scene. Ang bawat maliliit na detalye ay maingat na itinala ng kanyang koponan. Sa unang tingin, ang kasong ito ay mukhang isang sexual na krimen, isang pagtutunggali, nabigong panghahalay, at isang madugong wakas para sa dalawa. Ngunit sa matalas na paningin ng isang bihasang opisyal, naramdaman ni Col. Mendoza na mayroong hindi tama. Masyadong maayos ang pagkakagawa nito. Ang kutsilyo sa kamay ni Mang Tomas ay tila sadyang inilagay ng isang tao. Walang malinaw na palatandaan ng paglaban tulad ng mga kalmot mula sa babaeng biktima. May malakas na kutob si Col. Mendoza na hindi ito isang biglaang krimen, kundi isang palabas na sadyang idinisenyo ng napakatuso kung saan sinubukan ng salarin na idirekta ang investigasyon sa isang maling anggulo. Ang buong atensyon ngayon ay nakatuon sa pagsisikap na buuin muli ang larawan ng biktimang si Carmela Ilustre. Sa edad na 28, si Carmela ay hindi lamang isang pangalan. Siya ay simbolo ng tagumpay sa isla ng Sugbo.
Tinawag pa nga siyang birena ng kape ng Cebu ng mga lokal na media. Kinuha niya ang pamamahala sa negosyo ng pamilya noong nasa bingit ito ng pagbagsak. At sa loob lamang ng ilang taon, gamit ang kanyang talento at paninindigan, nagawa niya itong baguhin at gawing isang malakas na imperyo ng negosyo. Sa paningin ng mga kasosyo sa negosyo, si Carmela ay isang matalino at matalas na negosyador. Sa paningin ng mga empleyado, siya ay isang mahigpit ngunit patas na boss. Ngunit, sa likod ng imahe ng isang matagumpay na negosyanteng babae, unti-unting natuklasan ng mga investigador ang isa pang bahagi ni Carmela Ilustre na ganap na kakaiba. Mayroon siyang isang lihim na penthouse apartment na hindi man lang alam ng sarili niyang pamilya. Isang pribadong espasyo na marangyang pinalamusan, kung saan hinuhubad niya ang imahe ng isang malakas na babae upang mabuhay ayon sa kanyang tunay na pagnanasa. Sa mga dingding nito ay nakasabit ang kanyang malalaking litrato na nakasuot ng mga mapang-akit na damit. May taglay na hinog na kagandahan si Carmela, isang marangyang aura na nagmumula sa kanyang makahulugang mga mata, at isang kaakit-akit na katawan na naalagaan mabuti. Namuhay siya ng malaya, tinatamasa ang kanyang yaman sa pamamagitan ng mga mararangyang party, bigla ang pagbibiyahe sa mga sikat na destinasyon, at walang pag-aatubiling gumastos ng pera para sa kanyang sariling kaligayahan. Ibinunyag ng ilang malalapit na kaibigan ni Carmela na siya ay isang babaeng may napakataas na emosyonal at pisikal na pangangailangan, palaging naghahanap ng mga bagong bagay na puno ng pagnanasa at pagmamahal. Nang halughugin ang nasabing apartment, nakakita rin ang mga investigador ng maraming damit ng lalaki, kondom, gamot na pampagana, sex toys, pati na rin ang iba't ibang maiksi at mapang-akit na cosplay costumes ng babae. Ang kanyang personal na buhay ay isang misteryo na may komplikadong sapot ng mga relasyon. Ang pangkat ng mga investigador ay nagsimula ng malawakang pagtugaygay mula sa iba't ibang anggulo. Sinuri nila ang bawat pahina ng social media, inanalisa ang mga tawag sa telepono na matagumpay na na-recover, at tinunton ang lahat ng hindi pangkaraniwang transaksyon sa bangko. Isang serye ng mga pahiwatig ang nagsimulang lumitaw, na gumuhit sa magulong sapot ng relasyon sa paligid ng direktor, mga mamahaling regalo na ipinadala na walang malinaw na tatanggap, mga status sa social media na puno ng pahiwatig tungkol sa pangulila at pagkauhaw sa pag-ibig. Pati na rin ang mga usap-usapan tungkol sa kanyang maikling relasyon sa maraming lalaki. Sino man, mula sa mga kasosyo sa negosyo, kaibigan, hanggang sa mga dating kasintahan ay maaaring mapasama sa listahan ng mga suspect. Upang linawin ang mga relasyong ito, ang lahat ng empleyado ng kumpanya at ang mga taong pinakamalapit sa biktima ay pinatawag upang hingan ng pahayag. Isa-isa silang pinatawag mula sa nakababatang kapatid na babae ng biktima, malalapit na kaibigan, mga head ng dibisyon, hanggang sa mga ordinaryong empleyado. Habang tinatawag ang mga pangalan, palakas ng palakas ang tensyon. Pagkatapos ay lumitaw ang isang kahina-hinalang bagay. Nang tawagin ang pangalan ni Dennis Macapagal, ang Human Resources, GC, Manager, walang sinuman ang makakontak sa kanya. Ang pagkawala ni Dennis sa kritikal na sandaling ito ay agad siyang ginawang pinakamalaking sentro ng paghihinala. Pagkatapos ay iniulat ng isang investigador ang isang nakamamatay na detalye sa paradahan ng kumpanya. Ang mamahaling big bike na alam ng lahat ay pag-aari ni Dennis ay nakaparada pa rin doon ng tahimik, nababalot ng malamig na hamog sa gabi. Ang testimonya rin mula sa nakababatang kapatid ng biktima ay nagpapahiwatig na ilang araw bago ang insidente, dumating si Dennis sa rest house ng pamilya at nagkaroon ng matinding pag-aaway kay Carmela tungkol sa kanilang relasyon. Daan-daang kilometro ang layo sa Hilagang Luzon, sa gitna ng abalang lungsod ng Baguio, ang City of Pains, tinatahak ni Dennis Macapagal ang kanyang mga araw tulad ng isang daga na nagtatago sa imburnal. Ang marangyang apartment, big bike, mga damit na may tatak, at ang napakarangyang buhay na pinunduhan ng kanyang kasintahan ay isa na lamang malayong panaginip ngayon. Nagtatago si Dennis sa isang sira-sirang boarding house na matatagpuan sa dulo ng isang makipot na eskinita sa Barangay Irisan. Ang mamasa-masa at napakainit na kwarto ay naglalabas ng amoy na pinaghalong kahirapan at kawalan ng pag-asa. Buong araw siyang nakakulong sa kwarto, nagpapanik na nag-scroll sa kanyang cellphone para bantayan ang balita tungkol sa kaso ng pagpatay. Ang sarili niyang mukha at ng dalawang biktima na lumalabas sa screen ay nagpapanginig sa kanya. Ang bawat busina sa kalye,
bawat katok sa pintuan sa kabilang kwarto ay nagpapagulat sa kanya, kasabay ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang gutom ay idinadaan na lamang sa instant noodles. Naaalala niya ang pakiramdam ng kapangyarihan nang nakaupo siya sa silya ng manager. Naaalala niya ang mga gabing puno ng pagnanasa, kasama ang kanyang kasintahan, ang direktor. Pagkatapos, ang galit at puot ay muling sumabog at natabunan ang kanyang takot. Hindi siya nagsisisi. Nagagalit lamang siya dahil nawala sa kanya ang lahat. Sa kanyang isipan ngayon ay iisa lamang ang tumatakbo, ang tumakas. Sa pamamagitan ng ilang lumang koneksyon, nagawa niyang makipag-ugnayan sa isang sindikato ng mga pekerong dokumento at human smuggling. Ang kanyang destinasyon ay South Korea, isang lugar na pinaniniwalaan niyang maaaring maging panibagong simula. Samantala, sa Cebu City, ang espesyal na pangkat na pinamumunuan ni Paul Mendoza ay nagtatrabaho ng walang tigil. Ang status na wanted person para kay Dennis Macapagal ay inilabas na sa buong bansa. Ang kanyang mukha ay nakapaskil sa lahat ng media at nagbunga ang kanilang mga pagsisikap. Pagkatapos maipakalat ang panawagan sa publiko, isang mahalagang saksi ang lumapit at nagulat sa himpilan ng pulisya. Siya ang driver ng taxi na naghatid kay Dennis noong gabi ng pagpatay. Ang testimonya ng driver na iyon ay naging isang hindi mapapasubali ang ebidensya. Ikinuwento niya na sinundo niya ang isang balisang binata na nakasuot ng polo na tadtad ng mansa ng dugo at may braso na balot ng pansamantalang bendahe malapit sa kumpanya ng kape dakong 11:11 ng gabi. Nakiusap ang binata na ihatid siya sa isang marangyang apartment kung saan nakatira si Dennis at mukha itong labis na natataranta. Kasabay nito, gumawa rin ng tagumpay ang digital forensics team. Bagamat nabura na ang keys, data sa kumpanya, matagumpay nilang nakuha ang footage mula sa security camera ng isang bahay sa tapat ng kalsada. Kahit medyo malabo ang larawan, sapat na ang recording upang matukoy ang taxi na dumating at umalis sa eksaktong parehong oras na inilarawan ng driver. Paliit ng paliit ang bilog ng pagtugis. Ang palabas tungkol sa nabigong tangkang panghahalay ay maaaring makalinlang sa mata ng ordinaryong tao, ngunit hindi kay Col Mendoza at sa kanyang pangkat. Ang pinakamatibay na ebidensya, ang pangunahing susi na nagbukas sa pinto ng katotohanan, ay nasa kamay na ngayon ng digital forensics team, ang cellphone ni Carmela Ilustre. Matapos ang ilang oras na pagsubok, matagumpay nilang nalagpasan ang mga password at ang nilalaman nito ay nagpinta ng isang ganap na kakaibang kwento. Isang lihim na mundo na puno ng pagnanasa, kapangyarihan at sa huli ay trahedya. Sa loob ng cellphone na iyon, sa isang maingat na itinagong photo album, ay may daan-daang mga larawan at video na nagre-record ng bawat sandali ng mainit na relasyon na nabuo sa loob ng halos isang taon sa pagitan ng babaeng direktor at ng kanyang nakababatang kasintahan. Mga mararangyang paglalakbay sa Europa, mga magarbong party sa Yete, magandang larawan ni Dennis sa ibabaw ng big bike na iniregalo ni Carmela, hanggang sa mga pribado at matatalik na larawan na posibleng mangyari lamang sa pagitan ng dalawang taong lulong sa pag-ibig. Ang mga larawang ito ay hindi lamang patunay ng isang relasyon, kundi patunay rin ng mga transaksiyong pinansyal. Isang marangyang buhay na nakuha ni Dennis dahil sa kanyang kasintahan. Ngunit nang suriin ang kasaysayan ng mga mensahe at tawag, ang magandang larawang iyon ay mabilis na naging madilim. Nabasa ng mga investigador ang matinding pagbabago sa mga nakalipas na linggo. Mula sa mga nag-aalab na mensahe ng pag-ibig, ang usapan ay napalitan ng desperadong pakiusap mula kay Dennis na huwag siyang iwan, na sinuklian lamang ng malamig na pagtrato at matibay na pagtanggi mula kay Carmela. Pagkatapos ay lumabas ang nakamamatay na ebidensya. Ipinakita sa bank transaction history ang paglipat ng halagang 1,000,000 piso mula sa account ni Carmela patungo kay Dennis 3 araw bago ang insidente, kalakip ang isang mensahe na kasing lamig ng yelo. Ito na ang lahat ng maibibigay ko sa'yo. Bumalik ka na sa Baguio. Huwag mo na akong guguluhin pa. Ang kasukdulan ay ang huling mensahe na ipinadala ni Carmela noong hapon ng malagim na araw na iyon na naging dahilan ng kanilang nakamamatay na pagkikita. 1:0 ng gabi mamaya sa opisina, mag-usap tayo sa huling pagkakataon. Ang lahat ng hinala ngayon ay may isang pangalan at isang mukha, si Dennis Macapagal. Hindi lamang siya may malinaw na motibo, galit, puot, at pakiramdam ng pagtataksil nang mawala ang lahat sa kanya, kundi mayroon din siyang pagkakataon.
Bilang manager, alam na alam niya ang schedule ng trabaho, alam kung aling sulok ang hindi naabot ng kamera, at ang pinakamahalaga, may access siya sa control room upang burahin ang mga datos. Ang naiwang motorsiklo ay hindi na isang kapabayaan, kundi patunay ng pagkakataranta ng isang salarin na kakagawa pa lamang ng karumal-dumal na krimen. Agad na inilabas ang warrant of arrest. Ang pinakamahusay na mga tauhan ng kapulisan ay ipinadala. Hindi sila kumilos ng padalos-dalos. Sa pamamagitan ng serya ng mga operasyon, mabilis nilang natukoy ang posisyon ni Dennis sa Metro Manila. Isang impormasyon mula sa lihim na network ng mga impormante sa mundo ng mga kriminal ang nagulat na isang binata na may mga katangiang tulad ni Dennis ay sinusubukang bumili ng mga peking dokumento at naghahanap ng ruta para tumakas patungong South Korea. Ang lahat ng exit point ng bansa, mapalupaman o himpapawid, ay mahigpit na ngayong binabantayan. 2 araw pagkatapos ng pagpatay, sa Ninoy Aquino International Airport, sa Metro Manila, ang plano sa pagdakip ay perpektong naisakatuparan. Ang mga operatiba ng pulisya na nagpanggap bilang mga pasahero at kawani ng paliparan ay palihim na naglagay ng hindi nakikitang lambat sa paligid ng check-in area. Nang may tiwalang iabot ni Dennis Macapagal na nakaporma ng sunod sa uso, may suot na sombrero at face mask, ang kanyang peking pasaporte sa kawani ng airline, wala siyang kamalay-malay na ang bawat galaw niya ay binabantayan na. Eksakto sa sandaling matanggap niya pabalik ang kanyang tiket at akmang tatalikod, isang malalim at matatag na boses ang narinig mula sa kanyang likuran. Dennis Macapagal, inaaresto ka namin. Nagulat si Dennis, lumingon, at napako sa kinatatayuan nang makitang pinalibutan na siya ng mga otoridad. Batid niyang wala ng kawala. Hindi siya nanlaban, napilitan na lamang siyang sumuko nang nanlalambot ang 2 kamay at namumutla ang mukha. Ang tunog ng posas na malamig at matigas ang opisyal na naging katapusan ng kalayaan ng pumatay. Sa loob ng malamig na interrogation room ng AFP Region 7 Headquarters sa Cebu, nakaupo si Dennis Macapagal na payat at nakakaawa, nang walang natitirang bakas ng maayos at mayabang na anyo ng dating GC manager. Ang kanyang mga mata ay lubog at blanko. Sa kanyang harapan, hindi na kinailangan ni Col Mendoza na gumamit ng anumang pamamaraan sa interogasyon. Ang pagkawasak ni Dennis ay malinaw na nakalarawan sa kanyang mukha. Matapos ang 2 araw at 2 gabi na walang tulog, pinahirapan ng konsensya at takot, ngayon matapos mahuli, si Dennis ay tila nakaramdam ng kakaibang ginhawa. Handa na siyang magsalita. Gusto niyang magsalita. Aamin na ako, sabi ni Dennis sa paos na boses na bumasag sa katahimikan. Hindi na kailangang magtanong, ikukwento ko ang lahat mula umpisa hanggang dulo. Tumango lamang si Col Mendoza sa katahimikan, sumenya sa stenographer na itala ito. At pagkatapos, ang daloy ng alaala ng krimen ni Dennis Macapagal ay nagsimulang umagos na parang nasirang dam. Nagsimula ang lahat noong kalagitnaan ng taong 2024, panimula ni Dennis, blanko ang tingin sa unahan. Noon ay nasa 3-year college pa lamang ako sa kursong marketing sa Baguio. Sumama ako sa grupo papuntang Cebu para dumalo sa Philippine Coffee Expo bilang intern. Masigla ang Baguio pero nakakasakal. Ayoko nang mamuhay ng siksikan sa boarding house. Ayokong binibilang ang bawat piso. Pagkatapos, sa booth ng aming kumpanya ay nakilala ko siya, si Carmela Ilustre. Nakatayo siya doon sa gitna ng 12 ng mga empleyado, ngunit naglalabas ng kakaibang aura. Maganda siya, may kagandahang makapangyarihan at elegante. Kinausap niya ako, nagtanong tungkol sa pag-aaral ko. Tungkol sa mga ideya ng mga kabataan. Kakaiba ang paraan ng pagtingin niya sa akin. Alam kong may itsura ako at agad kong nakilala ang tingin na iyon. Ang tingin ng isang babaeng gustong umangkin. Nagpalitan kami ng numero ng telepono. Nang gabing iyon ay nag-text siya sa akin. Nagkwento siya tungkol sa pangulila sa tuktok ng tagumpay. Samantalang ako, ikinuwento ko ang mga ambisyon ko, syempre maihalong pambobola. Ito na ang pagkakataon para mabago ang buhay ko. 1 linggo lang ang lumipas. Nagdesisyon akong huminto sa pag-aaral at lumipat sa Cebu. Si Carmela ang nag-asikaso ng lahat. Inilagay niya ako sa marketing division. Pero pansamantala lang iyon. Ang posisyon na inihanda niya sa akin ay ang upuan ng GC manager.
Nagbago ng 180 degrees ang buhay ko. Nirentahan ako ni Carmela ng isang penthouse na kahit habang buhay akong magtrabaho ay hindi ko mabibili. Ibinili niya ako ng big bike, lahat ng gamit at damit ko ay branded. Ang apartment na iyon ang naging pribadong paraiso namin. Si Carmela, isa siyang babaeng may napakataas na pangangailangan. Gusto niya ng passion, mga bagong bagay. At ako, gamit ang lakas ng aking kabataan, ay pinunan ang lahat ng iyon. Sa simula, inaamin ko, itinuring ko lang siyang ilfe, ngunit ang apoy at dayami ay masusunog at masusunod din sa paglipas ng panahon. Nakita ko ang mahinang bahagi niya nang umiyak siya sa balikat ko. Nagsimula akong magselos. Mula sa isang oportunista, hindi ko na malayang nahulog na pala talaga ako sa kanya. Nagsimula akong mangarap tungkol sa kinabukasan, na balang araw ay ipapahayag niya ang aming relasyon sa publiko. At dumating ang matinding sampal. Halos 1 taon ang lumipas, bigla siyang nakipaghiwalay. Sabi niya, ipinagkasundo na siya ng pamilya niya para sa negosyo. Nag-transfer siya sa akin ng 1 milyong piso, sinabing iyon na ang huling regalo, at sinabihan akong bumalik sa Baguio at kalimutan na siya. Akala niya maaari niya akong itapon na lang gamit ang pera na parang sirang laruan. Gumuho ang mundo ko. Hindi na ito tungkol sa pera, tungkol ito sa kahihiyan, sa pagtataksil. Nababaliw na ako. Ginawa ko ang lahat ng paraan para mapanatili siya. Ang pinakamatindi ay nang pumunta ako sa bahay ng mga magulang niya at gumawa ng iskandalo. Pagkatapos noon, nagdesisyon siyang tapusin na ang lahat. Inimbitahan niya akong magkita sa opisina ng 1:00 ng gabi. Tumigil sandali si Dennis, huminga ng malalim. Nagsimulang manginig ang kanyang mga nakaposong kamay. Nang gabing iyon, dumating ako dala ang aking huling pag-asa. Ngunit hindi ako binigyan ni Carmela ng kahit kaunting pagkakataon. Malamig siya, malupit. Sabi niya, isa lang daw akong patay gutom. Walang iba. Nawalan ako ng katinuan. Sinunggaban ko siya para angkinin siya ng sandaling iyon din lumaban siya ng matindi. Sa kaguluhang iyon, kinuha niya ang kutsilyong pambalot ng prutas sa mesa at sinaksak ang braso ko. Umagos ang dugo. Ang pisikal na sakit na dinagdagan ng matinding sakit sa puso ang nagpabago sa akin at ginawa akong isang demonyo. Umungal ako, inagaw ang kutsilyo. Sumigaw ako, kung hindi ko siya maaangkin, walang sinuman ang pwedeng mag-angkin sa kanya. Ngunit sa halip na matakot, hinamon pa niya ako. Tumawa siya ng mapang-uyam. Ang lakas ng loob mo. Isang lalaking nakadepende ang buhay sa isang babaeng katulad ko. Ano bang tapang ang meron ka? Ang mga salitang iyon ang pumatay sa kanya. Sumabog ang galit ko. Hindi ko na matandaan kung ilang saksak ang ginawa ko hanggang sa bumagsak siya at natahimik habang buhay. Nang matauhan ako, puno na ng dugo ang kwarto. Patay na si Carmela. Nawala ang isipan kong magpakamatay, napalitan ng labis na takot. Kailangan kong mabuhay. Alam kong nang oras na iyon ay si Mang Tomas lang ang nasa baba. Isang masamang plano ang nabuo sa isip ko. Bumaba ako at tinawag siya, nagsinungaling na may gustong sabihin ang direktor. Nang buksan pa lang ni Mang Tomas ang pinto ng madilim na kwarto, inatake ko siya mula sa likod at sinaksak ng paulit-ulit. Pagkatapos noon, sinimulan kong ayusin ang crime scene para magmukhang kaso ng panghahalay. Inilagay ko ang kutsilyo sa kamay ni Mang Tomas. Pagkatapos, pumunta ako sa security room at binura ang lahat ng TS data. Sa huli, nagmamadali akong umalis sa kumpanya at sumakay ng taxi pa uwi. Sa sobrang pagpanik, nakalimutan ko ang motor ko. Kumuha ako ng kaunting pera at agad sumakay ng bus ng gabing iyon din para tumakas pa Baguio, para humanap ng paraan palabas ng bansa. Natapos ang pag-amin ni Dennis. Ang buong silid ay naging tahimik, naiwan lamang ang pinipigilang hikbi at huling pagsisisi mula sa pumatay. Ginanap ng bukas sa publiko ang paglilitis kay Dennis makapagal makalipas ang ilang buwan. Kasama ang mga hindi mapapasubali ang ebidensya at ang detalyadong pag-amin ng akusado, nagbaba ng hatol ang Regional Trial Court ng Cebu City. Nakatayo sa upuan ng akusado, nakayuko lamang si Dennis habang pinapakinggan ang pinal na hatol. Sa malakas na boses, binasa ng presiding judge, ang ginawa ng akusado ay itinuturing na napakalupit, walang awang kinitil ang buhay ng 2 tao nang sinasadya at pinagplanuhan.
upang matiyak ang pangingibabaw ng batas at bilang babala at aral para sa lipunan. Nagpasya ang korte na ipataw ang pinakamabigat na parusa sa akusadong si Dennis Macapagal. Reclusion perpetua, panghabang buhay na pagkabilanggo. Ang hatol na iyon ay naging tuldok sa isang ipinagbabawal na kwento ng pag-ibig, sa bulag na ambisyon, at sa isang hindi mapapatawad na krimen. Maraming salamat sa paglalaan ng oras upang subaybayan ang kasong ito ng buo. Ang madugong trahedya sa Cebu City ay nagwakas na, ngunit ang kampana ng babala ay patuloy na aalingaungaw. Ang kasong ito ay isang mapait na aral tungkol sa isang relasyong itinayo sa material na bagay at pagsasamantala. Ipinapakita ng kasong ito ang nakakakilabot na kakayahang makasira ng puot kapag ang ambisyon at dangal ay niyapakan. Anumang krimen, gaano man ito katalinong pinagplanuhan, sa huli ay makakatanggap